Magandang hapon po sa mga sumusubaybay sa next series at sa mga tagapanood po sa sesyon ngayon. Bago po ako magsimula, nais ko pong batiin ang lahat ng maligayang pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ako pong muli si Binibining Caitlin Polon, isang guro sa ikatlo at ikaapat na baitang mula sa Kagawaran ng Filipino ng Paaralang Xavier. Nagsisikap po ang mga guro sa aming kagawaran upang kahit papaano ay maramdaman pa rin ng mga mag-aaral at ng mga guro sa Xavier ang selebrasyon ng Buwan ng Wika sa gitna ng pandemyang ito. At yan nga po ang naging bunga. Mayroon kaming dance challenge at pagpapagawa ng memes na nauuso ngayon na pwede pa rin naman nating ipagawa kahit sa ibang buwan ng taon. Pero mabalik tayo sa session natin sa hapong ito. Dahil hindi lang nauuso ngayon, kundi kinakailangan talaga ang online distance learning o ODL. Higit sa pagtuturo sa inyo kung ano ang mga mainam na gamiting tech tools sa pagtuturo at paghihimay ng features ng mga ito, siguro ngayong hapon po ang gagawin ko ay mas pagbabahagi ng aking karanasan sa pagtuturo sa bagong normal. Tulad ng marami sa atin, naninibago rin po ako sa kalagayan natin sa panahong ito. At hindi rin po ako eksperto sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Pero layunin ko po sa sesyong ito na maibahagi sa inyo kung paano namin sinusubok na mapadali para sa mga mag-aaral o kung hindi man talaga nagiging ganoon kadali dahil sa konteksto ng mga mag-aaral na mayroon kami sa Xavier, ay kung paano namin sila ginagabayan at tinutulungan sa paghasa ng mga kasanayan, sa pag-unawa ng iba't ibang akdang Filipino at sa pagpapahalaga sa mga ito. At para makamit po ang layuning iyan, ito po ang magiging dalay ng aking pagbabahagi sa hapong ito. Ibabahagi ko po kung sino at ano ang mga kasanay namin sa bagong sistema o mga pangunahing kasama sa paghahasa ng mga kasanayan. Ang konteksto ng aming paaralan, ang mga guro, ang aming mga estudyante sa Xavier at ang pag-aaral nila ng Filipino. Tatalakayin ko rin po kung saan dapat kami sanay, pati na rin ang aming mga mag-aaral, kung ano ang nais naming mahasa sa kanila at ang gabay sa paraan ng aming pagtuturo sa online distance learning. O pati na rin ang ilan pang apps o tech tools na ginagamit namin upang maging sanay ang mga guro at mga mag-aaral sa sistema ng edukasyon sa bagong normal. At pagkatapos ay ibabahagi ko po kung paano namin nagagamit sa aktual na pagtuturo ang tech tools na iyan sa aming mga aralin ngayon batay sa aming ODL framework at ang ilang mga resulta nito. Sisimulan ko po sa kasanay. Na ginamitan ko ng panlaping makangalang ka na ang ibig sabihin ay kasama. Sino at ano ba ang mga kasama namin at ano ba ang aming konteksto sa pagtuturo sa Filipino sa online learning. Masasabi ko pong kilala ang paaralang Xavier na matagal nang gumagamit ng teknolohiya para sa mas mabisang pagtuturo at pag-aaral. Kaya naman noong kinailangan naming lumipat sa ODL o tinawag naming Xavier School e-Learning o Excel, malaking paghahanda ang kinailangan ngunit hindi naging balakid ang pagiging bukas ng mga guro sa bagong sistema. Nakatutuwa rin po ang klase ng suporta na ibinibigay sa amin ng aming paaralan upang makasabay ang lahat sa demands ng bagong normal, lalong-lalo na sa aspeto ng tech training and support. Pagdating naman sa aming mga mag-aaral, marami po sa kanila ay mahusay sa paggamit ng wikang Ingles at Chinese. Ang ibig ko pong sabihin ay malaking hamon po para sa marami sa kanila ang paggamit ng wikang Filipino. Kaya totoo pong lalong malaking hamon para sa amin sa kagawaran ng pagtuturo nito. Marami po sa kanila ang hindi talaga nagagamit ang wika sa pang-araw-araw na komunikasyon. Hindi po namin minamaliit ang kakayahan ng aming mga estudyante na 3 wika ang pinag-aaralan. Ngunit sa ganitong panahon po ng pandemya na ang bawat isa, ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, hindi po namin nais na lalong makadagdag sa stress ng mga bata, pati na rin ang kanilang mga magulang. Kaya sa ODL setup po namin, isang beses sa isang linggo lamang po namin nakikita ang bawat seksyon na aming tinuturuan.
Dahil dito, kinailangan po ang masusing pagdedesisyon kung ano ang mahalagang dapat matutuhan ng aming mga mag-aaral na isang beses lang naming makakasama bawat linggo. Pagkilala at pagpapahalaga po sa mga akda at sa kulturang Pinoy ang naging prioridad namin. Kaya naman maraming ginawang pagbabago sa aming kurikulum. Hangad namin sa kabila ng hamon sa paggamit ng wika ay mas mangibabaw ang tuwa at apresyasyon habang sila ay nag-aaral at natututo. Kaya naman sa unang termino ng aming taong panuruan, pagbasa, pakikinig at panonood, at pag-unawa sa mga akda at iba pang mga kasanayang maaaring kaugnay ng mga ito ang aming naging focus. Dumako naman tayo sa sanay, sa mga bagay na dapat alam na o dapat alamin at makagawian namin batay sa mga teorya, mga dokumento o mga bagong konsepto o innovation sa pagtuturo. Sa in-service training ng mga guro bago magsimula ang taon, mahabang panahon po ang aming inilaan para sa pagsasaayos ng aming curriculum. Sabi nga sa K-12 gabay pang curriculum sa Filipino mula sa DepEd, dapat ay isinasaalang-alang sa pagbuo ng curriculum ang pangangailangang panlipunan, lokal at global na pamayanan, maging ang kalikasan at pangangailangan ng mga mag-aaral. Saktong-sakto po sa ginawa naming pambisitang muli sa curriculum na nais naming umangkop sa panahong ito ng pandemya na online distance learning ang anyo o setup ng edukasyon. Sa ginawa po naming pag-audit ay sinuri ang mga makrong kasanayang pakikinig, pagbasa, pagsasalita at pasulat at kung anong mga partikular na kaalaman at kasanayan ang dapat pagtuunan ng pansin sa nire-rebisang curriculum. At dahil nga sa bagong setup, sa unang termino ng taong panuruan na UDL ang learning modality, pagpapahalagang pampanitikan ang inuna naming bigyan ng focus. Mula sa mga kasanayan sa pagbasa, isama na ang pakikinig at panonood, na akma rin sa klase ng resources sa online setup ngayon, at mga kasanayan sa pag-unawa ng kwento tulad ng pagtukoy ng mga elemento, pagkilala sa iba pang mahahalagang bahagi nito, pagtukoy sa suliranin at solusyon o sanhi at bunga, at iba pa, makatutulong ang mga ito na sabi nga, magkaroon ng kwenta ang kwento. At upang magawa nga naming may kwenta ang mga kwento, maliban sa UBD framework at ang IPP o Ignatian Pedagogical Paradigm Model na isinasaalang-alang namin sa aming pagtuturo, dahil nasa bagong normal na tayo ngayon, malaking tulong din sa aming mga pagpaplano para sa ODL ang ginawang 5Ds framework ni Ginoong Jim Toscano, ang aming grade school EdTech coordinator. Ano ba ang 5Ds na yan? Ito ay dip, deepen, do, discern, and distribute. At para mas umangkop sa aming pagtuturo sa Filipino sa elementarya, ibinahagi naman sa amin ni Ginoong Nico Foss, isang mahusay na guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng Filipino, ang ginawa niyang bersyon ng 5Ds sa Filipino na tinawag niyang 4Ps. Hindi po ito ang Pantawid Pamilyang Filipino program ng gobyerno. Kundi nangangahulugan po itong pagtampisaw, pagpapalalim, paggawa, at pagninilay. Sa pagtampisaw, nariyan ang introduction sa paksa, paglalatag ng objectives and expectations o device or app exploration, schema or prior knowledge activation at iba pang paraan ng pagkuha ng interes ng mga mag-aaral. Sa pagpapalalim, dyan naman nakikilala ang mga bagong kaalaman o nagagamit ang mga app o tech tools sa pagkatuto ng nilalaman ng aralin. Ito rin ang simula ng kanilang learning experiences. Sa paggawa naman, ipinakikita ng mga mag-aaral ang kanilang nakuha sa aralin at narito ang mga pagsasanay at ang application ng kaalaman at kasanayan na natutuhan nila. At sa pagninilay,
Ito naman ang pagkakataon para sa evaluation ng kanilang natutuhan o nagawa, kung alin ang kailangan pang pagbutihin o kung paano magagamit ang kanilang natutuhan sa totoong buhay. At sa bahaging ito rin ay may pagtatapos ng aralin o synthesis ng module. At ano naman ang mga app o tech tools na ginagamit namin ngayon upang ma-expose pa sila sa wika at magkaroon sila ng makabuluhang learning experiences. Mapalad po kaming mabigyan ng mga training at patuloy na paggabay ng mga miyembro ng aming EdTech team sa paaralan. Ang ilan nga sa kanila ay ang mga nangangasiwa sa next series na ito. Sa paggabay nila sa paggamit ng iba't ibang tech tools na angkop para sa mga bata. Kaya naman naiplano namin kung paano magagamit ang mga ito upang makamit namin ang mga layunin sa aming mga aralin. Ayaw nating buong period ay nakatutok lamang ang mga mag-aaral sa kanilang mga screen para tingnan ang mga PowerPoint o keynote presentation natin o makinig lang sa tinatalakay sa klase. Sa mga nakaraang next series talks, marami pong tinalakay tungkol sa pagkakaroon ng nakaeengganyo at interaktibong klase. Kaya sana po ay mabalikan ninyo ang mga ito kung hindi pa po ninyo napanonood dahil malaking tulong po ang mga ito sa paghahanda para sa ODL. Sa ngayon po, narito ang mga app o tech tools na nagagamit namin at mga kasama sa mga plano pa namin gamitin. Hindi ko na po hihimayin ang features at technicalities ng bawat isa dahil alam ko pong natatalakay naman ang mga ito sa iba pang mga webinar at marami ring online tutorial videos ang mga ito. Siguro kaunting paglalarawan lamang po ang aking ibibigay. Una na ang Google Slides para sa mas collaborative na paggawa ng presentations na nagtataglay ng nilalaman ng aralin. Madali itong na-access at may edit ng collaborators. At para maging mas interaktibo pa iyan, baka gusto niyo rin pong subukan ang Pear Deck. Siyempre, hindi mawawala ang YouTube na repositoryo ng mga awit at mga kwento na ginagamit namin sa aming mga klase. Ang Padlet naman ay nagagamit sa pagbabahagi ng ideya, pero kailangan lang ng sapat na oras, lalo na kung mahaba ang itatype ng mga bata. Ang Mentimeter naman ay para makuha ang pulso ng mga mag-aaral tungkol sa isang paksa o sa mga ibinigay na mga pagpipilian. Ang naging problema lamang namin sa Mentimeter ay medyo matagal itong mag-load para sa ilang mga bata. Pero ito ay isang magandang tool din para makuha ang pulso nila tungkol sa aralin. Ang Edpuzzle naman, kung saan habang nanonood ng isang video ay pwedeng may comprehension questions sa strategic parts ng video, ay nagbibigay ng automatic feedback sa kanila at nakikita rin ng guro ang resulta pagkatapos ng gawain. Paborito naman ng mga guro sa amin ang Kahoot at Quizzes, na parang quiz type app kasi ito. Mayroon ding automatic feedback feature kung tama o mali ang kanilang sagot at nakikita rin ng guro ang responses ng mga mag-aaral pati na ang attempts o kung ilang beses nilang sinubukang sagutan ang gawain. At syempre hindi mawawala ang SISO na ginagamit naming LMS o Learning Management System. So sa amin pong pagtuturo ngayon, napakahalaga sa lower grades, lalong-lalo na ang SISO app. Iba po ang features ng SISO kung ikukumpara sa mga ginagamit talagang LMS in the terms strictest sense. Pero angkop po ito bilang LMS platform para sa lower grades dahil sa kid-friendly interface nito at hindi rin ito bago sa maraming mag-aaral namin dahil dati pa man ay nagagamit na nila ito sa early education department. Plus, libre po ang app na ito. Kung alam natin ang mga kasanay natin sa online learning at sanay tayo sa nilalaman ng batayang curriculum at may kaalaman sa mga app o tech tools na maaaring gamitin, dumako naman tayo sa aktwal na paggawa o sa implementasyon o practice o tinatawag ko pong sanayan.
Paano nga ba natin nagagamit ang mga tech tools? Paano nga ba namin nagagamit ang mga tech tools sa aming mga aralin batay sa aming ODL framework? Paano ba ang aktwal na pagtuturo namin sa pag-unawa ng mga aktang Filipino ngayon sa online learning? Para po dyan, babalikan po natin ang 4Ps na ibinahagi ko kanina. Sa amin pong synchronous session sa ika-4 na baitang, para makatulong sa pag-expose sa kanila sa wika at kultura, sinisimulan po namin lagi ang aming klase sa pagpaparinig sa mga mag-aaral ng mga awiting bayan o mga awiting pambata o mga awiting Pinoy. Ito ay habang naghahanda para sa pagsisimula ng klase, hinihintay na makapasok ang lahat sa aming Zoom meeting o kaya naman habang sila ay kumukopya ng mga mahahalagang paalala o takdang aralin sa klase. Maliban sa exposure sa kulturang Pinoy, pwede pa itong ikawin sa tatalakayin sa klase. Itong mga awiting ito ay naangkop sa mga mas batang mag-aaral pero siguro kung mas nakatatanda na ay pwedeng mga classic o kaya naman ay mga pop songs na hindi na mahirap unawain para sa kanila ang lyrics. Kaya naman nagpapasalamat po tayo sa YouTube users at channels na nagbabahagi ng mga video ng mga awiting ito dahil talagang nakatutulong po sila sa aming mga aralin. Sa paggamit nito sa klase o sa aralin, maswerte ka kung may mga estudyante kang bibo at critical sa ipinipresenta mo sa klase. Kahit na wala ka pang itinatanong. Pero kung wala naman, ay kailangan mong madala ang mga mag-aaral sa pagsusuri ng mga ito na madalas ay sa pamamagitan ng makabuluhang pagtatanong o questioning techniques. Paano ba ang magiging daloy ng aralin mula rito? Halimbawa po, mula sa bahay kubo, patungo sa kwentong Ang Pinakamalaking Singkamas, sa pagkatapos marinig ang awit, maaaring pumili ang mga mag-aaral at magbahagi ng mga gusto nilang prutas o gulay mula sa awit. Maaari ding magbahagi kung bakit, iyon ang kanilang napili. At pagkatapos, pwedeng maghanap ng pumili ng singkamas at pagkatapos ng kaunting talakayan, pwede na tayong sumegway sa babasahin o panonooring kwento sa araw na iyon na Ang Pinakamalaking Singkamas. Noong ginamit naman namin ang awit na Ang Pipit, kung saan may mamang ng bato sa ibon at nahagip ang pakpak nito, may isang batang nagsabi na nakalulungkot daw ang awit at masama raw ang ginawa ng lalaki. Kaya napag-usapan na rin namin agad kung ano ang mensahe o aral ng awit o ano ang maaaring matutuhan mula sa awit at ang mga damdamin nilang ito at mga ideya tungkol sa mga hayop at pag-aalaga ng kalikasan ay naikabit namin sa kwento namin para sa sesyong iyon na ang pamagat naman ay Si Pilandok ang Bantay Lubat. Kailangan lamang talaga nating matahi ang mga ideya nila, ang mga nakukuha nating ideya sa kanila, patungo sa kung ano man ang layuning nais nating makamit sa sesyon. Para naman sa pagpapalalim at paggawa, matapos ang talakayan tungkol sa kwento, syempre pupuntahan natin ang mga target na kasanayan tulad ng halimbawa pagtukoy sa aral ng kwento, pagkilala sa suliranin at solusyon o sanhi at bunga, mga katangian at damdamin ng tauhan at iba pa. At huhugutin mula sa kwento ang kasanayan na hindi naman naiiba sa normal nating ginagawa sa silid-aralan. At madalas, ang paraan natin dyan ay sa pamamagitan ng questioning techniques. Bilang pagsasanay mula sa ipinabasa o ipinarinig o ipinapanood, sa kanila maaaring magkaroon din ng mga gawain sa quizzes, halimbawa bilang pagtataya. O kaya naman, maaari silang sumagot muli sa mga parehong tanong tungkol sa kwento o i-practice ang kanilang ang kasanayang itinuro sa kanila, pero gamit naman ang ibang kwento at ang makatutulong dyan ay ang Edpuzzle. Kung halimbawa mas mainam na sabay-sabay ang pagsagot sa bawat item,
maaari naman ang pagsagot gamit ang whiteboard at marker at ipakikita ng mga bata ang kanilang mga sagot sa kanilang mga camera. Pero kung maiikling responses o sagot lamang, ay maaari ding ipatype ito sa chat box. O kung halimbawang dalawa lamang ang pagpipilian, pwede namang gamitin ang Zoom tools tulad ng yes or no o ang virtual reactions, depende sa video conference app na inyong ginagamit. Sa pamamagitan ng mga gawaing ito, mas marami, kung hindi man ay lahat ng mga mag-aaral ay makasasagot at makasasali sa gawain sa klase o sa talakayan sa klase. Sa SISA naman, may mga pagsasanay na may kaugnayan sa kwento at iba pang enrichment activities na ipinopost namin para na maximize din ang features o functions sa app. At ang lahat ng ito ay inaasahan naming makatulong sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan sa pagsulat o kung hindi man talaga pagsulat, kasi itinatype nila ang mga sagot, ay pagbuo ng mga ideya. At mayroon din kaming mga pasalitang gawain na makatutulong sa pagpapaunlad ng kanilang kasanayan sa pagsasalita. Sa pagninilay naman, maliban sa paraang pagsagot sa mga tanong, sa pasalitang paraan, pwede ring gumamit ng Padlet na kung saan itatype nila ang kanilang mga sagot. Sa pamamagitan nito, nakikita rin ng ibang mga mag-aaral ang sagot ng kanilang mga kaklase o minsan pa ay pwede pa silang magkomento. Ang nakakuha ng atensyon sa akin dito sa aming gawain, sa Padlet na ito, ay ang nasa bandang dulo. Ayan, ang bahaging iyan. At mula dyan, pwede pa tayong magtanong sa mga mag-aaral, humingi pa ng dagdag na impormasyon para magpatuloy ang talakayan at usapan, at pagkatapos ay maiproseso ang mga sagot. Pwede rin gumamit ng visible thinking routines tulad ng ilaw trapiko o TRO, tanong, reaksyon o opinyon, o mga exit tickets tulad ng emoji exit tickets, o kaya naman ang noon akala ko, ngayon alam ko na. At iba pang pwedeng ibahagi ng pasalita o pwedeng gawin at ipasa nila sa SISO app. May nakita po akong isang magandang resource on thinking routines para sa kahit anong antas. Ito po ang Project Zero's Thinking Routine Toolbox ng Harvard Graduate School of Education. Sa kanila pong website ay napakaraming halimbawa at detalyado ang paglalarawan sa iba't ibang thinking routines. So baka po makatulong din sa inyo. Hindi lang para sa pagninilay, pwede rin para makakuha tayo ng feedback mula sa kanila, para rin sa kanilang metacognition. At gamit ang mga ito, ang inaasam natin ay ang mga maibabahagi nila ay magbubunga ng mas makabuluhang diskusyon at dagdag na realisasyon, hindi lamang para sa kanila, kundi minsan pati sa atin. Tayo rin ay may nakukuhang mga realisasyon o may natututuhan din mula sa kanilang pagbabahagi. Wala po kaming aklat sa Filipino, kaya naman malaya po kaming nakapipili ng mga angkop na materyales para sa aming klase. Mayroon din kaming ibinibigay na tinatawag naming Bangko Filipino, ang talasalitaan para sa mga kwentong ginagamit namin upang makatulong sa pagpapaunlad ng bokabularyo ng mga bata, pati na rin sa pag-unawa nila sa kwento. Naghahanap o gumagawa din po kami. Gumagawa rin kami ng mga audio at video files ng mga kwento, ng mga tula, awit, mga lyric video, at totoong malaking tulong po sa amin ang iba't ibang channel sa YouTube na nag-upload ng mga kwentong pambata at mga awiting Pinoy, tulad ng mga publishing house, mga kwentista, at may mga educational channels din. Madalas kaming gumagamit ng mga video ng mga kwento. Pero siguro naiisip na rin natin na paano na ang pagbasa mismo gamit ang physical na aklat.
sa pag-iisa-isa ng mga salita sa kwento. Dahil nga magkaiba ang ang format ng nakalimbag at kung pinakihinggan o pinanonood lamang natin sa isang media file ang kwento. Kaya nga sabi, it's unfair to criticize videos as less rigorous than texts, just as it would be misleading to say that video is universally more engaging than text. Hindi po natin agad ma-judge yan, ano? Pero ang mahalaga ay balikan natin ang ating mga layunin para sa sesyon at tingnan natin kung nakatutulong ba talaga sa paggamit ng layunin ng sesyon ang mga materyales na ginagamit natin at kung angkop ba sa panahon ngayon o may sapat ba tayong pagkukunan ng mga materyales na ito sa ganitong panahon ng pandemya. Sa puntong ito naman po, ay nais ko ang ilan sa mga nakalap namin mula sa apps na aming ginagamit. Sa Edpuzzle halimbawa ay sumasagot sa mga tanong ang mga bata habang nanonood at nakikinig sa kwento at makikita mo ang resulta ng kanilang pagsagot. May oras pang nakasama, may timestamp pa ng kanilang pagsagot, pagpasa. Halimbawa, itong si Ethan ay nakakuha ng 7 out of 8 correct answers. Ang actual video ay may haba na 5 minuto at 12 segundo at nasagutan niya ito sa loob ng 6 na minuto. Makikita rin kung kailan niya sinagutan at kung saang item siya nagkamali. So gamit ang data, malalaman ng guro kung may kinakailangang talakayin na common mistakes o confusing items depende sa resulta ng Edpuzzle activity. Ganito rin ang gamit ng data mula sa quizzes reports. Makikita ang resulta para sa bawat tanong na sinagutan ng mga bata tungkol sa kwentong kanilang nabasa o napanood. Ang season naman po ay sisidlan namin ng mga reviewer o mga handout, mga pagsasanay, enrichment activities, mga panuto at materyales para sa takdang aralin at mga link sa third-party apps tulad ng Edpuzzle, Quizzes o Padlet. At dahil din sa journal format nito, madaling mamomonitor ang progress o performance ng mga mag-aaral kung nagagawa ba nila ang mga itinakdang gawain at kung maayos ba nila itong natatapos. Narito po ang ilang mga halimbawang output mula sa aming CISO classes. Halimbawa po, itong nasa screen ngayon ay isang sanayang papel tungkol sa kwento sa klase. Ito naman po ay isang enrichment activity na may kaugnayan sa kwentong tinalakay namin. Mayroon ding pagsagot sa mga graphic organizer tulad nito para sa pagtukoy sa mga elemento at mahalagang detalye ng kwento. Mayroon ding mga parent-child activity, kaugnay pa rin sa napag-usapang kwento sa klase. Pero sa mga ganito po ako talaga natutuwa, sa mga ganitong post na ito ay tugon sa gawaing pagbasa ng kwento. Higit sa pagbasa at pagtukoy sa mga elemento ng kwento at sa mahalagang detalye nito ay kung paano nila ito magagamit o maiuugnay sa kanilang sariling karanasan. Kung paano pa nila mas ma-appreciate ang kwento sa wikang Filipino at ang pagiging Pilipino sa pangkalahatan. At sa tingin ko po, naniniwala po ako na mas mapahahalagahan at mas mauunawaan nila ang mga pangyayari sa mga akda kung may karanasan silang maiuugnay dito, kasama na rin ang kanilang mga magulang o tungkol sa mga pangyayari sa tahanan. Mahalagang pagkatapos po ng lahat ng impormasyong makukuha natin na may kaugnayan sa pagtuturo online,
ay mapagnilayan natin kung alin ang magandang gawin o gamitin at bakit natin gagawin o gagamitin ang mga ito batay sa kontekstong kinalalagyan ng bawat isa sa atin ngayon. Kami ba sa Xavier ay talagang sanay na sa paggamit ng mga ito? Kahit matagal na po ang technology integration sa paaralang Xavier, tulad po ng aming mga mag-aaral ay patuloy pa rin po ang aming pagkatuto. Kahit minsan ay naplano at nahihanda mo na lahat, minsan may makaliligtaan ka talaga, no? At minsan may mangyayaring hindi mo talaga inaasahan. Pero may matutuklasan ka ring bago bawat linggo at may makikita kang maaari pang ayusin at pagbutihin o kaya naman ay mga bagay na epektibo at maaari pang ulitin. Kaya naman sa panahong ito, mahalaga na maging maunawain tayong lahat sa mga pagkakamali ng bawat isa. Maging bukas sa mga pagbabago at huwag tayong titigil na matuto. At sana ay manalig po tayo at patuloy na maging bukas. Maging kasanay po sana natin ang isa't isa upang maging sanay pa tayo sa pagtuturo online sa tulong ng mga sanayang maaaring gamitin sa paghasa ng mga kasanayan, hindi lamang ng ating mga mag-aaral, kundi pati na rin nating mga guro. Maraming salamat pong muli sa Next para sa pagkakataong ito at sa inyo pong lahat na nakinig ngayong hapon. Magtatapos man po ang buwan ng wikang pambansa, sana ay hindi naman magmaliw ang alab ng pagmamahal natin sa pagtuturo ng Filipino. Isang malusog at ligtas na hapon po sa ating lahat.